Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Kumusta na po kayo? Muli na naman tayong nabuhay sa matagal na pananahimik. Ika nga naging bisipisihan ang Kuya Alpha Wins nyo. Pero ngayon, ito na nga, muli na naman tayong babanat at makikialam sa buhay ng may buhay. Si Jack Badon, mas kilala sa screen name bilang si Gino Antonio, ay isa sa mga sikat na hubaderos noong dekada 80 hanggang 90. Ito ang mga panahon ng mga bomba films sa pelikulang Pilipino. Si Gino ay galing sa pamilya ng mga magsasaka. Para makatulong sa pamilya ay nagsimula siyang maghanap buhay bilang isang lifeguard bago naging modelo at isang aktor. Bago sumabak sa mundo ng showbiz, batid nga ni Gino na kailangan niyang dumaan sa pag-uubat para magkaroon ng karera sa showbiz. Ginawa ito ni Gino para sumikat at siya naman ay nagtagumpay. Sa kanyang panayam sa programang Tunay na Buhay ng GMA7, ibinahagi ni Gino na naging kasabayan niya noon ang mga aktor na sina Mark Yusef, Tani Cinco, Greggy Liwag, Jer Strigan at iba pang mga actors. Karamihan sa kanyang mga nagawang pelikula ay mga eksena na nagpapakita ng aktwal na bakbakan na tinatawag nila noon na pinikula ayon sa dating aktor. Sa dami ng mga nagawan niyang pinifilms, hindi niya nabilang kung ilan ang mga nakapareha sa pelikula. Sa edad na 25, una siyang sumalang sa pag-arte sa pelikulang Private Show. Kasama nga niya rito ang mga artistang sina Jacqueline Jose at Leopoldo Salcido. Dagdag pa niya sa kanyang panayam, bago pa niya sumabak sa bakbakan ay inaalam muna niya ang mga limitasyon ng kanyang mga kapariya upang malaman niya ang hindi dapat at dapat na gawin sa oras ng pag-arte. Sa kanyang pag-arte sa mga bomba films, 3 beses siyang naging nominado sa pagiging best actor sa pelikulang Takaw Tukso noong 1987 at kabilang sa kanyang mga nakalaban sa nasabing award ay ang mga bigating artista na sina FPJ, Rudy Fernandez, Aga Mulak at iba pa. Pag-amin naman niya na dumating sa punto ng kanyang buhay na nalulung siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at naging sakit ng ulo sa trabaho dahil nga sa kanyang bisyo. Lumipas ang panahon, unti-unti ring nawala ang kasikatan ng pinifilms at dumalang ang mga proyekto para kay Gino. Dito nagdesisyon si Gino na bumalik sa Dumaguete. Doon, siya ay namuhunan sa negosyong pang-agrikultural. Nagtanim siya ng palay, gulay at prutas hanggang sa mapunta siya sa pagbibred ng tilapia. Naibahagi rin noon ni Gino na sa isang panayam na naging presidente siya ng Tilapia Association sa Dumaguete. Malayon man sa dating marangyang buhay, pero masasabi naman ni Gino na simple at masaya ang kanyang buhay ngayon. Maraming salamat kaya pa sa inyong walang sawang pakikinig. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Mwah!